Magandang umaga, good morning. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Magagalak po tayo sa Panginoon. We have many reasons, all the reasons to be joyful in the Lord, to rejoice in the Lord, no? Sapagkat lahat ng pagpapala ng kalangitan ay patuloy pong ibinubuhos sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ako po'y excited sa umagang ito sapagkat what we remember or what we commemorate, yung inaalala natin itong kapanahon ng ganito ay it's the resurrection power of Jesus. Nabuhay na muli si Kristo. Wala nang laman yung tomb. No, it's an empty tomb. Ibig sabihin, punong-puno tayo ng pag-asa sapagkat si Kristo na ating pinaniniwalaan, namatay, inilibing, at siya'y muling nabuhay. Amen. The supernatural power of God is now also upon us. Amen. Sumasa atin din po ang kapangyarihang yan ng ating Panginoon. Sige po, malakas na palakpak sa Lord. Amen. Dapat mas maging excited tayo sa kaisipang yan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. So, dadako po tayo sa temang living the resurrected life of Christ or living the resurrected life. This is so important, napaka-importante po sa ating buhay mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo. Sapagkat nung tayo nakipag-iisa kay Kristo, ibinahagi po niya ang kanyang kapatawaran sa atin at ibinahagi din niya yung kanyang buhay. Kaya nga po tayong lahat ngayon ay maaring mabuhay ng may tagumpay. Tayo ngayon ay mabubuhay ng isang bagong buhay sapagkat ang buhay natin ay nasa ating Panginoong Hesukristo, living the resurrected life. Nabuhay ka na ba muli? Tanungin mo nga yung katabi mo, nabuhay ka na ba muli? Ay, hindi pala, namatay ka na ba? So it is important, para mabuhay, kailangan mo nang mamatay. Ano? Okay? So, nakalagay po dyan, stop living in between. Mamaya, ibibigyan po natin yan ng diin. Ano? Doon po sa Galatians chapter 2, verse 20, ito po yung isang favorite verse ko. Ano? Ang sabi po dyan, hindi na ako ang nabubuhay ngayon kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Sa English po, nalampasan ko yung English. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay na tunay pong makapangyarihan, O Diyos. Punong-puno ng pag-ibig, kabanalan, kapayapaan at kagalakan. Salamat po sa iyong buhay na iyong ibinigay sa amin at sa umagang ito, O Diyos. Ang dalangin po namin na patuloy po naming malaman, Panginoon, yung mga kaloob mo kasama ng pagtanggap namin ng iyong buhay na sumasa amin. Na magkaroon po kami ngayon, Panginoon, ng kamalayan na patuloy kaming mabuhay para sa iyo. Mabuhay kasama ni Kristo. Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa bawat isa. Anuman ang kalagayan, pangangailangan ng bawat isa, ikaw ang malayang tumugon. At magkaroon po ng kalayaan sa umagang ito na dala ng iyong mga salita. At patuloy po kaming mabuhay ng isang buhay na bago
binagong buhay kay Kristo. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So, ito po ay madalas nating marinig, lalo na pag sa encounter, even sa re-encounter, at sa ating pangangaral po ng every pag Holy Week, no? Pag Holy Week, because ito yung panahon na inaalala natin na na-crucify si Jesus because of our sins. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Okay. Napakahalaga na yung buhay, yung talatang ito, yung katotohanan ito ay isa pamuhay po natin. Kaya nga napaka-importante din na nagme-memorize po tayo ng Word of God. Diba? Lahat ng excited na nagme-memorize ng Word of God, magsabi ng Amen. Amen. So yung iba, mag-desire po kayo. Mag-desire kayong mag-memorize ng Word of God sapagkat yan yung patuloy pong nagbumabago ng ating kaisipan because we will not be able to really meditate the Word of God pag hindi natin siya na itatanim sa ating mga kaisipan. Amen po ba? So every time na inaalala mo yung salitang yon, inuulit-ulit mo, di ba? Sabi, meditate day and night. Inuulit-ulit natin yan hanggang sa talagang yan ay nanunuot at na pagtitiwalaan natin at nabubukas yung ating kamalayan na pwede pala talagang mabuhay para kay Kristo, hindi na ako ang mabubuhay. Pwede ba yun? Pwede po ba yun? Pwede. Doon po sa Romans chapter 6, okay? Romans chapter 6, nakatala po diyan kung paanong sa pamagitan ng buhay ni Kristo na kanyang inialay at ito'y nakalaan sa atin, ang kaligtasan o kapatawaran ay magtatamo din po tayo, makakaranas din tayo ng buhay na bago o resurrected life. Mabubuhay din po tayo muli. Ano pong panyabyan nyo? Para kasing, it's so strange pag sinabing mabubuhay tayo muli. Okay? Si Jesus, higit na napagtagumpayan po niya yung power of sin and death, the power of hell. Power of hell nung siya ay nabuhay na muli. Sapagkat kung hindi siya nabuhay, wala. Diba? Kaya nga nung hindi pa siya nabubuhay, doon sa paghihintay ng mga disciple, nagbalik sila sa dati nilang ginagawa. Pero dahil si Jesus after 3 days, He rose again from the dead. Nabuhay siya. Totoo. Siya nga ang ating tagapagligtas. He is the Messiah. Okay? At sabi po ni Pablo, tayo ngayon ay nabubuhay kay Kristo. Hindi na si Carmela, hindi na si Janet, si Gaynor, si Alvin, si Tim, si Joy, ang nabubuhay kung hindi si Kristo sa pamagitan ng pananampalatayang isinalig natin sa Kanya. Isn't that exciting? Diba? Hindi po ba exciting na tayo, yung buhay ni Kristo ngayon, ang siyang ating taglayin? Paano natin yan magagawa? Paano yan mangyayari? Ang sabi po dito sa Romans, no, chapter 6. I recommend that you read Romans 6, 7, 8, or the whole book of Romans, isang chapter a day, ulit-ulitin, hanggang sa talagang mag-sink in sa ating kaisipan yung mga katotohanan ito. Tayo ay mabubuhay na kasama ni Kristo because, number 1, we are dead to sin. Namatay na rin tayo sa kasalanan. Okay, sabi ko po kanina, hindi ka pwedeng mabuhay maguli kung hindi ka pa namatay. So palagi nating itong sinasabi. Okay? Mamatay na tayo sa ating mga sariling. Sabi, ano ngayon? Verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Because doon sa verse 5, ay pinag-uusapan yung biyaya ng Panginoon. Na ang biyaya ng Panginoon ay lalong
nag-i-increase sa buhay natin sa pag nakakaranas tayo ng kahinaan o mga pagkakasala. Okay? Where sin abounds, sabi niya, grace abounds. Pag dumadami yung kasalanan, umaangat din ang biyaya ng Panginoon. Ang sabi po doon sa chapter 5. Pero ang sabi po dito, ano ngayon? Ang sasabihin natin, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 4, sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang makapangyarihang Ama, tayo din ay magkakaroon ng panibagong buhay. Okay? So napakaliwanag po. Kaya nga, every time that we read the Word of God, we are being transformed in our minds. Okay? Paano nagkaroon ng kasalanan? Kasi nagkaroon ng batas. Sapagkat sa Old Testament, ang mga tao ay hindi humihinto sa paggawa ng kasamaan. Subalit lais silang dalhin ng Diyos doon sa lupang ipinangako. At dahil dito, gumawa ang Diyos ng mga batas na dapat sundin ng mga tao upang sila ay manatili doon sa landas ng Panginoon, doon sa buhay na nais ng Diyos na kanilang ipamuhay. Subalit, sa paglipas ng mga panahon, patuloy na bumabagsak ang tao at patuloy na nagkakasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos at walang makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Mataas ang batas o ang pamantayan para sa tao. At dahil ang Diyos ang gumawa ng batas at walang makaabot sa kanyang pamantayan, ganoong ibinigay niya si Kristo, kanyang mismong anak. Siya rin ang gumawa ng solusyon para yung tao na pilit niyang inaayos, na pilit niyang ibabalik doon sa kanyang paghahari, pilit na pumupunta sa pagkakasala. At dahil mahal tayo ng Diyos, doon si Kristo'y nanaog sa lupa. Naging kagaya nating tao. Alam po natin yan. But we need to follow. Kailangan nating masundan kung saan papunta yung buhay natin ngayon. At salamat, tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga ngayon, dahil isa na tayo kay Kristo, namatay na rin tayo sa kasalanan. Amen? Isinuko natin sa Diyos yung ating mga pagkakasala. Verse 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Praise God! Amen? So lahat ng talagang seryosong Lord, ito yung buhay ko, ito yung lahat ko, ibinibigay ko sa iyo. With all seriousness in our heart, yung talagang buong-buo sa ating kalooban na tayo nagsuko ng buhay sa Diyos. Verse 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Ito po yung common example na ibinibigay. Yung taong nasa loob na ng kabaong, patay. Di ba? So yung taong nasa loob ng kabaong, patay na yon. So kahit sabihin mo pa sa kanya, masungit ka, pangit ka, di ba? At kung ano-anong masasamang salita, hindi na yan kikibo. O kaya daganan mo yan ng pison, hindi na rin yan kikibo.
Diba? O kaya kunin mo lahat yung suot niya. Hindi na rin yan kikibo. O kaya iwanan mo lang siya doon. Hindi na rin yan kikibo. Kasi bakit? Patay na siya. Diba? Liban na lang kung nagpapatay-patayan. Okay? So maaring marami nagpapatay-patayan. So magpatuloy po tayo. So unang-una, bakit tayo mabubuhay kasama ni Kristo? Sapagkat patay na tayo sa kasalanan. Lahat ng patay sa kasalanan ay magsabi ng amen. Amen. Number 2, we are crucified with Christ. Ipinako na tayong kasama ni Kristo doon sa krus. Yun yung unang paraan doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Kaya nga po doon sa Gospels, sabi niya, if you want to come after me, sabi ni Jesus, you must take up your cross and follow me. So we need to crucify our lives daily. Okay? Ang sabi ni Pablo, I die daily. Namamatay ako araw-araw doon sa iba't ibang uri ng kasalanang nakikita natin araw-araw. So yung lahat ng kasalanang yan ay ipinako na nating kasama ni Kristo. Amen? Hindi man tayo pumunta ng Santa Lucia Cotod sa ating mga kwarto, sa ating prayer room, ay palaging doon ipinapako natin yung ating sarili kasama ni Kristo. Amen? Upang matanggihan ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Sapagkat hindi na yun yung buhay natin. Kung noong bago tayo tumanggap kay Kristo, nandito tayo at tayo tumanggap at after we have accepted the Lord, ito na yung daan ng ating buhay. Amen? Sapagkat we were crucified with Christ. We are crucified with Christ. Number 3, free from the slavery of sin. At dahil tayo namatay at napako kasama ni Kristo doon sa krus, tayo ngayon ay malaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Makinig po tayong mabuti, no? Huwag nating bitawan yung ating pagsubaybay sa mga talatang ito. Free from the slavery of sin. Malaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Verse 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Okay? Hindi na kayo namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Okay? We are free from sin, sa kapangyarihan ng kasalanan. Sapagkat, hindi na tayo na mumuhay sa ilalim ng kasalanan. Kung hindi sa kagandahang loob ng Diyos, by God's grace. Ang ibig sabihin, kaya hindi tayo gumagawa ng pagkakasala, kaya hindi tayo gumagawa ng kompromiso sa buhay natin, kaya hindi tayo gumagawa nung mga bagay na ginagawa natin dati kasi hindi na yun ang buhay natin. Mahal natin ang Diyos ngayon, mahal natin si Kristo at nais natin gawin ngayon ay ang mabigyan siya ng tuwa sa kanyang puso, ang masunod siya, ang mapaglingkuran siya. Amen? Kaya nga habang tayo naglilingkod at tayo ay
nagfe-fail o nagkakasala, nandyan yung biyaya ng Diyos na nakalaan upang patuloy tayong ituwid, hugasan sa lahat ng ating mga maling ginagawa. Naintindihan po ba natin? Hindi tayo gumagawa ng kasalanan kasi takot ka, ay wag ako kakagawa. Baka pukpukin ako ng Diyos, baka ibagsak ako ng Diyos pag gumawa ako ng kasalanan. Di po ba? Parang ganyan yung pakiramdam natin. Tama ba? Pag gumawa ako ng kasalanan, hindi ako i-bless ni Lord. Pag gumawa ako ng kasalanan, ang sabi dyan, we will not keep on sinning. Hindi. Ang sabi po ni Pablo, subalit, yung kamandag ng kasalanan o kapatayan papuntang impyerno ay wala na sa atin. Ang buhay na ipinamumuhay natin ay buhay kasama ni Kristo. Naintindihan po natin? Na tayo magpatuloy, habang tayo magpapatuloy, pinapatay natin yung mga ugaling hindi galing sa Panginoon, na luma nating ugali, at tayo'y malaya na. Sapagkat mas pinipili nating gawin ang kalooban po ng Panginoon. Amen. Number 4, we are now slaves of righteousness. Tayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Romans chapter 16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang ihahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katwiran. Verse 17, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katwiran. Dahil pinalaya na tayo sa kasalanan, we have forsaken our sins, tayo ngayon ay alipin ng katwiran ng Diyos. Alipin ng Diyos. Dati alipin tayo ng kasalanan kung ano yung gusto ng sarili o ng mga bagay na gusto natin sa mundo, sumusunod tayo dahil alipin tayo ng kasalanan. Subalit, salamat sa Diyos. Amen? Dahil sa kanyang kagandahang loob, tayo ay sumusunod sa kanya at tayo alipin ng katwiran. Di ba? Kaya, nung tayo na born again, yung buhay natin, inayos natin. Di ba? Nagkaroon tayo ng conviction ng Holy Spirit. Hindi ito tama, hindi ito nararapat. Tatalikuran mo yung bagay na yon. Kung yung buhay mo noon ay punong-puno ng kasinungalingan, parang sa buong maghapon, hindi ka pwedeng hindi magsinungaling. Subalit nung tinanggap mo si Kristo, nandoon sa puso mo, nararamdaman mo, hindi yan nararapat. Kaya nga ngayon, sinusunod mo. We surrender every lies at the feet of Jesus and we follow the truth of the Lord. Amen po ba? Lahat ng nakaranas ng ganyang uri ng conviction sa puso'y magsabi ng amen. Amen. Pag nararamdaman natin na kino-convict tayo o nangungusap yung Holy Spirit sa atin na yung bagay na yan ay hindi nararapat, sumasa atin ang buhay ni Kristo. Amen? Kaya nga tayo ay sumusunod. Diba? Kaya tayo merong testimony. Dati ganito, pero ngayon, salamat kay Lord. Binago na ako ni Lord. Sapagkat alipin tayo ng katwiran. And number 5, we now live a holy life. Tayo ngayon ay nabubuhay sa kabanalan. Verse 22, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal, ang ibinunga nito'y buhay na walang hanggan. Ano ang natamo natin? Isang buhay na banal at nagbunga ng buhay na walang hanggan. Doon sa verse 23, ang sabi po doon, for the wages of sin, subalit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ni Kristo'y
buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat walang nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. At this point, bago ko po tapusin yung aking mga puntos, kung meron po sa atin ngayon na yung buhay mo ay hindi mo pa talaga lubusang isinuko sa Diyos upang makamit mo yung resurrected life of Christ. Kapatid, ito yung araw na isuko mong lahat sa Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Sige kapatid, kung ikaw ay first-timer o kung ikaw ay matagal nang uma-attend pero hindi mo lubos na maintindihan kung ano yung makipag-isa kay Kristo, yung tanggapin si Kristo at mabuhay kasama niya. Itaas mo yung iyong kamay, walang nakakakita sa iyo. Just raise your hands. And today, we will pray. We will pray a life of surrender. A life that will be empowered by the life of Jesus. Sige po, surrender mo yung buhay mo. Kung iba yung nararanasan mo, iba doon sa ating binabasa, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat. Minahal mo ako ng lubos. Namatay ka doon sa krus. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon ng aking buhay. Isinusuko ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aking pagkakasala. Ang lahat ng aking buhay ay ibinibigay ko, nilalagay ko sa iyong mga kamay. At tinatanggap kita sa oras pong ito. Tinatanggap ko ang buhay mo, Kristo. Ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis, linisin mo ang aking isip, ang aking puso, ang aking buong pagkatao. Salamat, Panginoon, sa katwiran, sa kabanalan, at sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And now that you have accepted Jesus, nakipag-isa kay Kristo, meron na tayong bagong buhay. Newness of life in Christ. Okay? So we can live a holy life. Number 6, we now live by the power of the Holy Spirit. Okay? Tinanggap natin si Kristo kasama ang kanyang banal na Espiritu Santo ay sumaatin. Okay? Sabi dyan, it's the same power that raised Christ from the dead is inside of you. Amen? Yung kapangyarihan ng Diyos na nagtayo, na bumuhay kay Kristo doon sa mga patay, it's the same power. Amen? Yan din yung kapangyarihang meron tayo ngayon. Hallelujah! Wow! Amen. Hayaan po nating mag-sink in ito sa ating puso't isip. Wow. Amen. Great power. Romans chapter 8, verse 8 and 9. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Okay? Dahil nasa atin ng Espiritu ni Kristo, tayo ay para sa Diyos. Para kay Kristo. And we have the power of the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Verse 11, chapter 8, verse 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos,
na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang espiritong mananahan sa inyo. Amen. Uulitin ko po yun. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa atin. So lahat ng mga bagay na namatay sa atin, o isinuko natin, yung tayo, no, namatay ng lahat ngayon, kasama ni Kristo. Ito'y ating inilibing na. At ngayon tayo'y mabubuhay, bubuhayin ng kapangyarihan ng Espiritong bumuhay kay Kristo. New life. Kaya dati, di ka naman nagde-devotion, di ka na naman nagpe-pray, di ka naman nag-worship, but you have a new life now. Dati nandadaya ka, di ba? Pero ngayon, hindi ka na nandaraya. Amen po ba? Dati hindi ka excited kay Lord, pero ngayon, excited ka sa Panginoon. Amen. Na kahit ang daming bagsakan ka ng maraming pagsubok, hindi pa rin nawawala sa puso mo at sa isip mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Dahil meron ka ng bagong buhay kay Kristo. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Verse number 7. We are now the children of God and co-heirs with Christ. Tayo ngayon mga anak ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. What a great and a blessed life we have. That is the power of the resurrected life. Anak ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo. Ibig sabihin, lahat ng pagpapalang na kay Kristo ay sumasa atin din. Hallelujah! Aba, ba't sa akin wala pa? O hintayin mo. Magpatuloy ka lang na sumunod sa Panginoon. Ang sabi po dito, verse, Nawala po ako. Nawalan ng wifi. Okay. Verse 14 ng Romans chapter 8. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Okay? So, ibig sabihin, layas takot. Sapagkat hindi na yan yung buhay natin. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama! Ama ko! Susunod po. Next verse. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Praise God! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Praise God! Praise God! Take note of that. Kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, ibig sabihin, nung tayo'y nakipag-isa kay Kristo, namuhay tayong kasama ni Kristo, meron pang mga pagtitiis sa buhay na ito. Amen? Dahil si Kristo, nung siya'y nabuhay sa mundong ito, maraming bagay ang kanyang binata, ang kanyang itiniis. Maging yung pagharap niya ng kamatayan. Tiniis niyang lahat yon para lamang makamtan natin ang kompletong pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At hindi natapos doon sa krus. Siya'y nabuhay na muli. Amen. Yun yung pinaka-climax ng buhay ni Kristo dito sa lupa. Yung kanyang muling
pagkabuhay. At dahil tayo anak ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, napakahalagang ipamuhay natin yung buhay na binuhay na muli. The resurrected life of Jesus. Amen? Pero bakit marami pa rin ang hindi nakakaranas ng kalayaan sa kasalanan? Ang sabi po doon sa una, do not live. Do not live? Ano nga ba? Do not live in between. Sabi, babalikan ko. Stop living in between. Stop living in between. Bakit? Sapagkat, alam natin, si Kristo'y namatay at inilibing at nabuhay na muli. So tayo namatay, inilibing, subalit, nanatili tayo doon. Parang hindi natin alam o maunawaan, meron pa bang next level yung buhay ng isang mananampalataya? The next level is the resurrected life of Jesus in us. The power of God in our lives. Amen. Yung mga bagay na hindi natin kaya, nakakaya natin because we are living a resurrected life in Jesus. May bagong buhay tayo ngayon. Hindi na tayo hawak. Kagaya nung tawagin ni Jesus si Lazarus doon sa tomb, sa libingan. Tinatawag tayong lahat ngayon ng Panginoon. Ang sabi niya, Lazarus, come forth! Binuhay niya si Lazarus, di ba? At lumabas si Lazarus. You need to go out from the grave. Bumaba ka sa krus. At mabuhay ka ng bagong buhay. Amen? Sabi po ni Warren Wiersbe, too many Christians are betweeners. Yan. Kay Warren Wiersbe po yan, ano? Many Christians are betweeners. They live between Egypt and Canaan. Saved but never satisfied. Or they live between Good Friday and Easter. Believing in the cross but not entering into the power and glory of the resurrection. Amen? Sa umagang ito, kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Habang nakita natin kung sino tayo kasama ni Kristo, tayo'y namatay na sa lahat ng pagkakasala doon sa ating lumang buhay. Huwag na nating idikit pa yung sarili natin sa lumang buhay, lumang relasyon, lumang gawi, lumang takbo ng ating buhay. Kung hindi mabuhay tayo sa kapangyarihan ng bagong buhay na na kay Kristo. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, lahat ng nagnanais na tanggapin yung buhay na bagong ibinibigay, bagong buhay. Buhayin ka muli ni Kristo. Mula sa lumang buhay, mga lumang hangarin, iwanan na po natin yan. Hindi na natin marirepair yung mga patay na. Pumunta na tayo doon sa bagong buhay. Ipamuhay natin araw-araw ang salita po ng Panginoon. Ang pagsunod kay Kristo. Iwanan mo yung mga lumang bagay. Ibaon mo ng lahat. Kasama ni Kristo sa kanyang libingan. At sa umagang ito, si Kristo, according to history, He rose again from the dead. Your spirit will rise again from the dead
by the power of Jesus and the power of the Holy Spirit. Hallelujah, 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 Lord God, hallelujah. Oh, Jesus. Sige, taas mo ang kamay mo sa Diyos. Pasalamatan mo siya sa isang bagong buhay na mula sa araw na to, pagbaba mo dyan, bagong gawi, bagong buhay, kasama ni Kristo, the resurrected power of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.